Kung tayo ay na kay Kristo at sumasampalataya tayong si Kristo ang ating Panginoon, sakop ng kanyang pagkapanginoon ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Na ang lahat ng relasyon na meron tayo at lahat ng pakikipag-ugnayan natin sa iba, lahat po ng yan nakapailalim sa pagkapanginoon ni Jesus. Sa Ephesians chapter 5, sa verse 22 hanggang verse 30, napag-aralan po natin yung tagubilin ni Pablo sa mga mag-asawa. At sa Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 4, ang tagubilin naman po para sa mga anak at para sa mga magulang. Sa bahagi ng sulat na ito ni Pablo, natutunan natin ang kaayusan o ang disenyo ng Diyos sa isang pamilya. Nakita po nating merong order of authority. Ang asawang babae, siyang magpapasakop sa asawa niyang lalaki. Ang anak, siyang susunod sa magulang. Hindi po magulang ang susunod sa anak. Hindi pwedeng pagbaliktarin yung order of authority. Hindi natin dapat ginugulo yung disenyo ng Diyos. Ang mga nakaraang pag-aaral natin, hindi po yan magkakahiwalay na utos, kundi iisang prinsipyo na ang tawag nga po ng ilan, household code. Ang pagiging Kristiyano, nakikita sa lahat ng relasyon, sa loob ng ating pamilya, sa bahay natin, sa loob ng tahanan natin, sa pagitan ng mag-asawa at sa pagitan ng magulang at ng anak. At tumatagos po ito maging sa trabaho, sa pagninegosyo o kaya sa paghahanap buhay natin. Dahil ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano, hindi lamang po dapat makita sa loob ng church, kundi maging sa loob nga po ng tahanan na umaabot din hanggang sa labas ng ating bahay sa ating paghahanap buhay. So, hindi lamang po pang bahay, hindi lamang po pang church, kundi ang pagiging tagasunod ni Kristo umaabot hanggang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kabilang na yung ating trabaho, yung hanap buhay o mga negosyo natin. Ang panawagan po sa atin, lumakad o mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ayon sa liwanag ng Diyos at ayon sa karunungan ng Diyos na magagawa lang natin kung nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos at kung ginagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sa kabuuan po, lumakad o mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At posible lang ito kung tayo ay na kay Kristo. Kung wala ako kay Kristo, hindi ko magagawa ang tunay na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Behaviorally o kaya externally, pwede nating ipakita na para bang tunay tayong Kristiyano. Para bang tunay tayong mga mananampalataya. Pero yung pagsunod sa Diyos na bukal sa puso, imposible po yon kung wala tayong tunay na relasyon kay Kristo. So, asawang babae, paano ka magpapasakop sa asawa mong lalaki tulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon kung wala ka pa kay Kristo? At sa asawang lalaki, paano mo mamahalin ang asawa mong babae tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia kung wala ka pa kay Kristo? Sa mga anak, sa pagsunod sa mga magulang, sa mga magulang, sa pangunguna ng mga tatay sa pagpapalaki sa mga anak, paano ninyo magagampanan ang pag-aakay sa pagsanay at pangaral ng Panginoon kung wala pa kayo kay Kristo? Kaya napakahalaga pong lahat tayo, ang bawat isa, nakakabit at nananatiling na kay Kristo. Sabi mismo ng Panginoong Hesus, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Pero yung nananatili po sa Kanya, nananatili sa Panginoon, siyang nagbubunga ng sagana. So, bond servants and masters, si Kristo at ang paghahanap buhay. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata ay mula sa Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 9. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia, ilang Revised Tagalog Popular Version, at sa English ay New King James Version. Bond servants and masters, mga alipin at Panginoon, anong kinalaman natin dito? Gayong wala na tayo sa konteksto at kaugalian ng pagkaalipin. May kaugnayan pa ba ito sa atin ngayon? Bago po natin talakayin ang mga utos o ang mga katuruan sa verse 5 hanggang verse 9, bago natin pag-usapan kung ano-ano ang mga obligasyong nakapaloob sa talatang yan, sa mga talata pong yan,
at kung paano at bakit natin ito susundin or gagawin, linawin muna natin ang tanong na ito. Paano magiging applicable sa atin ngayon? No? Mga alipin at Panginoon. Ano ang kaugnayan sa buhay natin ngayon? Unawain po natin ang social structure at Greco-Roman culture na merong master-slave relationship sa panahong ito ni Apostol Pablo. Ang bondservants o alipin, bahagi po yun ng normal na sistema ng kanilang lipunan noon. O literally, ito ay talagang mga slaves, no? Mga alipin, mga taong legal na pagmamayari ng ibang tao. Kaya yung mga slaves, yung kanyang buong buhay at kabuhayan, hawak ng kanyang Panginoon o master. Merong legal arrangement ang relasyon ng alipin at Panginoon. Merong obligasyon ang mga slaves na dapat nilang gawin kung ano yung ipinapagawa sa kanila ng kanilang master. So ito yung setup na hindi parang employment sa panahon natin ngayon na pwede tayong mag-resign kapag ayaw na natin. Itong bondservants and masters, isang relasyon sa pagitan ng merong otoridad at nasa ilalim ng otoridad. Ang major concern dito ni Pablo, hindi para ipaglaban na alisin o i-abolish yung slave system sa lipunan nila noon. Kundi, ang concern ni Pablo ay maturuan ang mga Kristiyano, sila man po ay mga alipin o sila man po ay slave owner, mga master. Maturuan ang bawat isa na mamuhay bilang mga nakay Kristo. So hindi po sistema yung focus dito, no? Kasi nga sa system nila, sa lipunan nila, merong mga alipin, merong mga Panginoon. Pero hindi yun yung focus ni Apostol Pablo. Ang layunin, hindi agad mabago yung sistema ng lipunan. Meaning, hindi lang po panlabas na pagbabago, kundi magbago muna ang puso ng tao sa loob ng sistema. Yung bang magkaroon ng internal transformation. So, ang pinakamahalagang bagay na nagbubuklod sa relasyon ng alipin at Panginoon, hindi na yung anumang legal na arrangement or kasunduan nila na ayon sa batas ng gobyerno nila, kundi binubuklod sila ng common relationship na meron sila kay Kristo. Tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Efeso kung paano dapat mamuhay bilang Kristiyano sa loob ng anumang sistema ng otoridad at lipunan na meron sila sa panahon na yan. Kung normal man sa kanila yung master-slave relationship, tinuturuan sila kung paano parehong mamuhay ng nakay Kristo. Dito ngayon natin makikita na bagamat itong mga alipin at Panginoon ay wala ng direct equivalent sa panahon natin ngayon, meron pa din itong aplikasyon sa anumang trabaho o hanap buhay na ginagawa natin. Ikaw man ay ang nasa otoridad o ikaw man ang nasa ilalim ng pamamahala ng iba. Ikaw man po ay empleyado or ikaw ay employer, or ikaw ay ordinaryong manggagawa o may mataas na katungkulan, iba man yung label sa panahon ni Pablo ng alipin at Panginoon, pero pareho halos yung prinsipyo, no? Kapag nasa ilalim ka ng otoridad, matutong sumunod. Kapag kayo naman yung nasa otoridad, kayo yung nasa authority, may pananagutan kayo sa paraan ng pamumuno ninyo. Ito man ay sa loob ng bahay, or sa kayo man ay mga business owners na mayroong mga tauhang pinangangasiwaan, o kaya iyan man ay trabaho sa labas ng bahay, pumapasok ka sa opisina, nagninegosyo ka, nagtitinda ka, anumang trabaho, meron mang sweldo yan o wala mang sweldo, meron pong aplikasyon itong sinasabi ni Apostol Pablo dito. Bondservants and masters, alipin at Panginoon. Bagamat hindi kasing totally similar sa panahon nila, yung prinsipyong mababasa natin sa mga talatang ito ay buhay at applicable pa rin sa ngayon. Ano po yung inaasahan sa mga nasa ilalim ng otoridad? Ang tamang ugali ng mga nasa ilalim ng otoridad, no? Tungkol ito sa mga alipin o tungkol ito sa mga sino mang nasa ilalim
ng otoridad ng iba. Halimbawa, mga anak nasa ilalim ng otoridad ng mga magulang or kaya mga estudyante or mga empleyado. Ano yung tamang ugali? Ano ang dapat gawin? Basahin po natin ang verse 5. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman. Ano po yung dapat gawin? Malinaw yung sinasabi dito. Mga alipin, sumunod kayo. Katulad din ito sa pag-utos sa mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang. Kung tayo po ay nasa ilalim ng otoridad ng ibang tao, tayo yung dapat na sumusunod. Hindi tayo yung nasusunod. Pinapakinggan natin dapat yung sinasabi nila, ginagawa natin yung mga ipinapagawa nila. Gusto man natin yun o hindi, yung pinapagawa nila, susunod tayo. So, bilang empleyado, susunod tayo sa mga employer natin. Bilang manggagawa, susunod tayo sa mga namumuno sa atin. Pwede namang mag-suggest. Pwedeng mag-request, pwedeng mag-apila, pero sa bandang huli, kailangan nating sumunod. Ang default posture ng isang Kristiyano ay pagsunod. Maliban na lang yan, syempre may exemption kapag kasalanan na. Kapag pagsuway na sa Diyos yung pinapagawa sa atin, hindi na tayo susunod. Pero ano yung dapat gawin? Sinasabi dito, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman. Paano naman ito dapat gawin? Itong pagsunod sa mga masters. Paano ito dapat gawin? Malinaw kung ano yung dapat kasing gawin. Sumunod. Kung tayo po ay nasa ilalim ng otoridad, ang dapat nating gawin, sumunod. Pero higit na mahalaga para kay Pablo, kung paano ito dapat gawin. Hindi lang tayo sumusunod, kundi yung pagsunod natin, dapat may tamang puso. Mahaba yung sagot ni Pablo sa tanong na paano dapat gawin yung pagsunod. Mababasa natin sa yung mga kasagutan sa verse 5 hanggang verse 7. Ngayon, hatiin natin sa tatlong bahagi yung sagot at pansinin po natin, bawat sagot, kung paano dapat gawin ang pagsunod, nakakabit kay Kristo. So, una, balikan natin yung verse 5. Ito yung unang sagot. Paano dapat gawin? Na may takot at panginginig. Meaning may takot at may paggalang. Hindi ito takot na para bang natatakot sa parusa, kundi ito ay respeto at seryoso sa responsibilidad. Now, with fear and trembling, hindi dahil takot na masaktan ka or saktan ka kasi hindi ka sumunod. Hindi ganon. Natatakot ka na baka tanggalin ka sa trabaho kasi hindi ka susunod. Kaya sumusunod ka na lang. Hindi po ganon. Kundi ito yung pagkatakot at malalim na paggalang dahil kinikilala natin yung taong sinusunod natin ay nasa position of authority. At sa pagsunod, siyempre, hindi bara-bara, hindi bastos na pagsunod. Bukod dito, yung paano dapat gawin yung pagsunod na may takot at panginginig, sabi pa dito ni Pablo, sa katapatan ng inyong puso. Hindi peke na pagsunod, hindi plastic, hindi hipokrito, hindi double-minded, kundi merong loyalty. Ginagawa mo ang pagsunod na hindi salungat sa kung ano yung nasa saloobin mo. May takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso. Ang ganitong klaseng pagsunod, dapat ding gawin na para bang si Kristo ang siya nating pinaglilingkuran. Sabi po dito sa huling bahagi ng talata, nagaya ng kay Kristo. So, sa unang sagot, no, nakakabit kay Kristo. Magbabago po yung attitude mo sa hanap buhay mo, sa trabaho mo, kapag iniisip mo na ang pagsunod mo sa may authority sa'yo ay hindi pala primarily dahil deserving sila na sundin. Kumbaga, hindi dahil deserving yung boss mo kaya ka sumusunod. Nang ganitong pagsunod may paggalang with fear and trembling. Kundi, ginagawa mo ito, sinusunod mo ito, alang-alang kay Kristo. As to Christ. Si Kristo na siyang itinalaga ng Diyos na Panginoon, Master, at totoong boss natin.
si Jesus na lubos na karapat-dapat sa ating pagsunod. So, sumusunod tayo sa mga masters natin dito sa lupa dahil ang totoong sinusunod natin ay si Kristo. Number 2 na sagot kung paano dapat gawin ang pagsunod dito sa verse 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Paano dapat gawin yung pagsunod? Basahin natin yung talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi po dito, gawin ninyo iyan, ang pagsunod, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay dapat gawin, may nakakakita man o wala. Kumbaga, hindi dapat maging eye service yung ating pagsunod. Hindi pakitang tao lang na para bang yung sumusunod lang kapag nakikita ng amo, nagiging masipag lang kapag may nakabantay. Kapag walang bantay o wala yung boss, tatamad-tamad na. Pero kapag may nakakakita, nagpapakitang gilas para mapuri. Gagawin natin ang pagsunod hindi upang mapuri ng mga tao. Hindi tayo people o men pleasers. Yung bang masipag kapag may boss, tapos pag wala na yung boss, tamad na. No? Acting kapag may nakatingin, may nakamasid na superior, pero kapag wala, tatamad-tamad na sa trabaho. Ang isang Kristiyano po, hindi panlabas na performer, kundi ang isang mananampalataya ay isang tapat na lingkod at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa pangatlong sagot kung paano dapat gawin ang pagsunod, dito sa verse 7, naglilingkod na may mabuting kalooban. Paano literally dapat gawin ng alipin ang pagsunod? Paano natin dapat gawin ang ating trabaho? Maglingkod na may mabuting kalooban. At ang sabi pa, nagaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Again, puso po yung target dito. Isa-isip natin ito. Hindi lang tayo empleyado, kundi tayo din ay lingkod na naglilingkod kay Kristo. So yung trabaho natin at pagsunod ay hindi lang basta trabaho, kundi paglilingkod din pala natin yan sa Panginoon. Yung boss mo sa trabaho, hindi yan yung ultimate na boss mo, kundi si Kristo yung tunay na pinaglilingkuran mo. Kaya maglingkod ng may mabuting kalooban. Sa ikatlo na tamang ugali ng nasa ilalim ng otoridad, sa una, ano ang dapat gawin, paano ito dapat gawin. Sa number 3, bakit ito dapat gawin. Pagkatapos sabihin ni Pablo kung paanong ang pagsunod natin ay dapat nagpapakita ng paggalang, nagpapakita ng katapatan at paglilingkod natin kay Kristo, nagbigay naman dito si Apostle Paul sa susunod ng mga talata, sa verse 8, ng motivation kung bakit natin ito dapat gawin. Verse 8, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao. Meaning, alam na nila. Yamang nalalaman. Alam na din natin ito. Kailangan lang pong ipaalala kasi madali tayong makalimot. Kapag hindi tayo napapansin sa trabaho, kapag hindi tayo na-appreciate, or kapag gumagawa ka na nga ng mabuti pero ikaw pa yung lumalabas na masama, na kapag todo effort ka na sa ginagawa mo pero hindi ka pa rin na-appreciate, napapagalitan ka pa. Tapos kapag tingin mo, liit-liit ng pasweldo sa'yo, or kapag feeling mo hindi binibigay sa'yo, yung tingin mo ay deserve mo, ano yung dapat nating alalahanin? Kasi meron tayong alam na, yamang nalalaman. Alam na natin ito. So ano yung dapat nating alalahanin? May nakakakita po sa'yo. May magbabalik sa mabuting gawa mo. Yun ay ang Panginoon. Kaya dapat ang inaasahan natin, wala sa anumang gagawin, wala sa anumang sasabihin, wala sa anumang ibibigay ng tao lamang. Literally, babalik sa iyo yung mabubuting gawa mo. Sabi sa talatang ito, ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon.
Basahin ko sa inyo sa Revised Tagalog Popular Version yung verse na ito. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman. Para bang sinasabi sa atin dito na hindi masasayang yung pagsunod mo. Hindi masasayang yung paglilingkod mo na may mabuting kalooban. Pero yung susi dito, mula sa Panginoon, no? Receive from the Lord. Kung sa tao lang, hindi natin yan maasahan. Kung sa tao lang. Kung may ibigay man yung tao na mabuti bilang reward na paglilingkod sa ginawa nating mabuting bagay, kaya paglilingkod natin, okay yun, mabuti yun, salamat din yun. Salamat sa tao, salamat sa Panginoon. Pero kung wala, kahit wala, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil alam nating ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ka lugi. Hindi ka talo. Kung ang paglilingkod na ginagawa natin ay para sa Panginoon, kung ang pagsunod at pagpapasakop sa may authority sa atin ay ginagawa natin para sa Panginoon, hindi yan masasayang. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto sa unang Korinto chapter 15, sa verse 58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan yung paalala ni Apostle Paul. Hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Panginoon. At ang pangakong ito, no, yung ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon. Ang pangakong ito hindi nakadepende sa taas, hindi nakadepende sa anumang position mo. Anumang merong kalagayan sa paghanap buhay at trabaho mo. Sabi dito, maging alipin o malaya. Whether he is a slave or free, nalalaman ng Panginoon ang mabuting gawa niya. So sino ka man, sino man tayo, ano man yung kalagayan mo, ano man yung kalagayan natin sa pagtatrabaho, rank and file employee ka man, CEO ka man, karpentero ka man, contractor ka man, manager ka ng isang kumpanya, o kaya housewife ka, estudyante ka, or engineer ka, may mataas na katungkulan ka, or ordinaryong empleyado ka, sino ka man, ano ka man, hindi yung position mo ang mahalaga, kundi ang mahalaga ay na kay Kristo ka. At ang ginagawa mo ay ginagawa mo bilang paglilingkod kay Kristo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Walang lugi, walang tao sa sino mang na kay Kristo at naglilingkod, sumusunod alang-alang kay Kristo. So bakit mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo, ang gawain mo, kahit walang nakatingin? Dahil bilang Kristiyano, hindi lang para sa tao ang ginagawa mo, kundi para din ito sa paglilingkod mo kay Kristo. At ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa at gagawin mo, nakikita ng Panginoon. Matapos po maipaalala ni Apostol Pablo ang inaasahan o dapat tamang ugali ng mga nasa ilalim ng otoridad, ang kasunod na pinaalalahanan naman niya ay yung mga nasa posisyon naman, nasa otoridad naman. Ito yung kasunod na punto sa ating pag-aaral, ang pananagutan ng mga nasa posisyon ng otoridad. So para naman ito sa mga masters, sa mga Panginoon. Ano ang dapat gawin, mga masters, mga Panginoon? Sa verse 9, at mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. So, ibig sabihin kung ano yung inaasahan ng Diyos sa mga alipin, yung binasa natin mga talata kanina, may katapat na inaasahan din sa mga Panginoon o sa mga boss o sa mga amo. Kung ang alipin po dapat tapat, kung ang alipin dapat hindi pakitang tao, kundi naglilingkod na parang kay Kristo mismo naglilingkod, ganun din ang sinasabi ni Pablo para sa mga Panginoon, para sa mga masters o sa mga amo. Kapag boss ka po, kapag nasa position ka, nasa otoridad ka, hindi pwedeng mataas yung standard mo sa iba, pero mababa yung standard mo sa sarili mo. Anumang authority ang meron tayo, bigay po yan ng Diyos. No? A good gift from God. At dapat nating gamitin sa paraang tama, sa paraang mabuti, at bilang tapat na lingkod. Bilang pinagkatiwalaan
ng Diyos. So, mga amo, mga masters, mga Panginoon, ano ang hindi dapat gawin? Sa pagpapatuloy ng verse 9, iwasan ang pananakot. Matapos ipaliwanag ni Apostle Paul kung ano yung dapat gawin, na kung ano yung inaasahan sa mga alipin ay dapat nakikita din sa mga Panginoon, ito naman yung hindi dapat ginagawa ng mga masters. Sa kultura noon, normal na manakot ang mga Panginoon sa kanyang mga alipin. Pero sa Kristiyano po, hindi na pwede ito. Ito yung tinuturo ni Apostle Paul. Kaya inuutosan sila dito ni Pablo na ihinto na ng mga Panginoon yung pananakot na karaniwang ginagawa nila para mapasunod nila yung kanilang mga alipin. So mga masters, mga Panginoon, mga boss, mga amo, hindi dapat laging naninigaw para mangontrol ng empleyado. Sa lahat ng mga nasa otoridad, nasa may kapangyarihan, nasa may posisyon. Hindi dapat laging naninigaw para makontrol ang empleyado. Hindi dapat minamaliit. Hindi dapat tinatakot ang mga empleyado. Dahil hindi yan ayon kay Kristo. Iwasan ang pananakot. Ang katungkulan at otoridad na meron tayo ay responsibilidad natin para maglingkod sa Panginoon ng tama. So the best way pa rin. At ito yung paraan ng Diyos, no, para ma-motivate sa pagsunod ang mga tao ay tratuhin natin ng mabuti. Ipakita ang magagandang dahilan kung bakit sila dapat sumunod. Iwasan ang pananakot. Bakit ito dapat gawin? Sabi po sa pagpapatuloy ng talata, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. Katulad ng paalala ni Pablo sa verse 8, no, knowing that, ang paalala dito, kung Panginoon o kaya kung master ka dito sa lupa, tandaan mo na may Panginoon ka o master ka, meron ka pa rin Panginoon or master. Na kung may hawak kang mga tao, kahit may hawak kang mga tao, kahit may otoridad at position ka, ikaw pa rin ay nasa ilalim ng otoridad ni Kristo. Tayo ay may iisang Panginoon sa langit. At sa ilalim ni Kristo, lahat tayo pantay-pantay. Patas ang pagtingin ni Kristo sa bawat isa sa atin. Sinasabi dito, wala siyang itinatanging tao. Dito pumapasok po yung accountability. Hindi lang sa kumpanya na pinapasukan mo, kundi mananagot ka din sa Panginoon kahit pa ikaw ay may katungkulan. Hindi ka kakampihan ng Panginoong Hesus dahil boss ka. Hindi ka exempted dahil may position ka. Hindi ka mas mahalaga kaysa sa empleyado mo kasi mas mataas ang position mo. Pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. Sabi nga, no, there is no partiality with Him. So, ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maliit man yan o malaki na katungkulan o gawain, maging tapat tayo. Alalahanin po na hindi sayang ang maglingkod sa Panginoon. Ang Panginoon hindi siya unfair. Tapat siya, makatarungan siya. Mabuti at sagana kung magbigay. At ang Panginoon, siya ang nakakakita sa lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod. Kung tayo po ay may mataas na posisyon, may mataas na kapangyarihan ngayon, tandaan nating may araw, mawawala din yung posisyon na yan. Mawawala din yung pamumuno natin. Pero, hindi mawawala yung accountability natin, yung pananagutan natin sa Panginoon. So, ano yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Sa Ephesians chapter 6, sa verse 5 hanggang dito sa verse 9. Paano natin isasabuhay bilang mga tagasunod ni Kristo sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay yung itinuturo sa atin dito? Kung tayo po ay nasa ilalim ng otoridad ng iba, sumunod tayo o sumusunod ba tayo ng may mabuting kalooban?
Ano yung mensahe ng salita ng Diyos para sa atin ngayon? I-assess natin yung ating mga sarili. Kung ang kalagayan natin ngayon ay nasa ilalim ng otoridad ng iba, sumusunod ba tayo ng may mabuting kalooban? Sinusunod ba natin yung ating mga master o mga nakakataas sa atin ng may paggalang o baka pakitang tao lang? Sumusunod ba tayo ng may mabuting kalooban o puro reklamo? At kapag mahirap na yung hanap buhay, o pakiramdam natin hindi patas yung pagtrato sa atin sa paghahanap buhay natin, nananatili pa rin ba tayong tapat dahil iniisip nating sa Panginoong Hesus naman talaga tayo naglilingkod? Ngayon, kung tayo naman po ay nasa posisyon ng otoridad, ginagamit ba natin ang ating otoridad para sa paglilingkod sa Panginoon? Paano ba natin tratuhin yung mga nasa ilalim natin kung tayo ay nasa posisyon? Kung tayo ay namiminuno, may pananakot ba? May pang-aabuso ba? Ginagamit ba natin yung ating posisyon at otoridad para sa pansariling kapakanan lang o para sa paglilingkod sa Panginoon? I-assess po natin yung ating mga sarili. Ang trabaho, hindi lang trabaho. Ito ay paglilingkod at pagsamba sa Diyos. So, manatiling tama po yung pananaw natin sa ating mga hanap buhay. Hindi lang basta para kumita lang. Hindi lang din para obligasyon lang, kundi ang mga paghahanap buhay natin, ang mga pagtatrabaho natin, pagkakataon din nating maglingkod sa Panginoon. Kumbaga, isang ministeryo. Kapag tayo ay nagtatrabaho ng tapat, gumagawa ng mabuti kahit walang nakakakita. At ikalawa, si Kristo ang tunay na Panginoon. Maring iba-iba yung katungkulan natin, iba-iba yung kalagayan natin. May empleyado, may boss, no? May mga leader, may mga negosyante. Pero lahat tayo may iisang Panginoon, si Kristo. So, hindi yung kumpanya natin yung ultimate authority. Hindi yung boss natin sa trabaho yung final authority. Hindi ang mataas na position mo, kundi si Kristo ang tunay na master, si Kristo ang tunay na Panginoon. So, naghahanap buhay ba tayo para sa tao? O naghahanap buhay tayo bilang bahagi ng ating paglilingkod kay Kristo? At yung kasunod, ang integridad ng Kristiyano. Madaling maging Kristiyano sa harap ng mga tao. No, kapag nasa church, kapag may nakakita, at kapag Kristiyano yung mga nakakasama, madaling magpaka-Kristiyano. Pero yung tunay na sukatan ng pananampalataya at pagsunod ay ano tayo kapag walang nakakakita? Tapat pa rin ba tayo? Masipag pa rin ba tayo? May integridad pa rin ba tayo? Kapag walang nakakakita, doon nasusukat yung tunay na pagpapahalaga natin sa relasyon at kaugnayan natin kay Kristo. Kapag walang nakakita, mananatili ba tayong tagasunod? Mananatili ba tayong tapat na naglilingkod o hindi? Ay, wala naman nakakita. Kung ikaw ay empleyado, magtatrabaho ka na parang si Kristo yung boss mo. Ngayon, kung ikaw naman yung boss o leader, mamumuno ka na iniisip mong mananagot ka kay Kristo. At kung ikaw ay negosyante, patatakbuhin mo yung negosyo mo ayon sa kalooban ng Panginoon. And higit sa lahat, tiyakin natin na tayo, ang bawat sa atin, na kay Kristo. Ang kahalagahan ng buhay natin, nakatali kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa sa krus, alang-alang at para sa atin. Sa huli, ang tanong, hindi po kung gaano kataas ang posisyon mo sa trabaho or kaya kung gaano kataas yung tagumpay mo sa paghahanap buhay, kundi kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Ang katotohanan po ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating ding paniwalaan, ating isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon
Tayo po'y muling manalangin.